Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Nagsimula ng kampanya ng Pangulong Kuting sa kanyang ikalawang termino sa palasyo. Kasama ang kanyang mga taga-suporta, naglibot siya sa iba't ibang lugar sa bansa upang mamigay ng ayuda na nagkakahalaga ng 500 piso sa bawat pamilya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pangako na magbigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Sa gitna ng kanyang kampanya, binigyang diin ni Pangulong Kuting ang kanyang layunin na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang bawat sentimo ng ayudang ito ay patunay ng ating dedikasyon na pag-aanin ang pasanin ng bawat pamilya sa gitna ng pandemya at iba pang krisis, ani Kuting sa isang talumpati sa Maynila. Gayunpaman, tila hindi lahat ay masaya sa mga kilos ng Pangulo. Si Vice Presidente Sara Duterte na kilala sa kanyang matibay na suporta kay Pangulong Kuting noong nakaraang eleksyon ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga lalapit na kaalyado ni Duterte, nawalan siya ng gana sa mga hakbang ng Pangulo lalo na sa kanyang pamamaraan ng pamamahagi ng ayuda na tila ba nakatuon lamang sa pagpapabango ng kanyang pangalan sa publiko. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara, hindi sapat ang pamimigay ng 500 piso na ayuda upang masolusyonan ang mga malalalim na problema ng ating bansa. Kinakailangan ng mas malalim na programa at tunay na reforma upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Ang mga eksperto naman ay hati ang opinyon sa mga kilos ng Pangulo. Ayon sa isang mamamayan o sa isang political analyst, bagamat maganda ang layunin ng pamamigay ng ayuda, hindi ito dapat maging pangunahing paraan ng pamahalaan upang solusyonan ang kahirapan. Kailangan mag-concentrate o mag-focus ang administrasyon sa paglikha ng mas maraming trabaho at pagpapabuti ng edukasyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy pa rin si Pangulong Kuting sa kanyang kampanya, umaasang makukuha muli ng suporta mula sa mga Pilipino na darating na halalan. Ang tanong ngayon ay kung magtatagumpay ba ang kanyang mga hakbangin o magiging sanhi ito ng mas malalim na pagkakabahagi sa kanyang administrasyon. Ang mga susunod na buwan ay tiyak na magiging makulay at puno ng aksyon habang papalapit ang halalan. At habang ang bawat kandidato ay nagsusumikap na makakuha na ang puso ng sambayan ng Pilipino. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yung si political analyst raw eh. O, tingnan natin. Sige, panoorin natin sila. Play. Hindi raw issue sa seguridad ng Pangulo ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor, ayon sa isang political analyst. Ang mas malaking issue raw ay ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si... Tingnan nyo. Ha? Naguguluhan na sila ngayon. Nabulabog na. They're so much affected. Oy, H. Liza, hello po. Miss Butterfly, hello po sa inyo. They are so affected sa sinabi po ni VP Sara na kung tutuusin, pwede naman yun i-ignore. Di ba? JC Cosico. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naging kontrobersyal ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakali mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero para sa political analyst na si Froilan Calilong, hindi issue sa... Ito na yung mga political analyst.
seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Paliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. Wala nga. Ina-explain nga yan ni Win Gatchalian. Pero, the same yung meaning ng terminong ginamit ni VP Sara. Designated survivor po ang ginamit ni VP Sara para po maiintindihan ninyo. Kasi kung gagamit siya ng ibang terminologies, mas lalo kayong malilito. Nalilito na nga kayo yung iba Nalilito na nga na yung ginamit yung sa bansang Amerika. Di ba? So, sabi po ni Win Gatchalian, whether we like it or not, yung ginamit na term ni VP Sara na designated survivor, that's the work of the Vice President. Yun naman talaga ang trabaho niya. Pero, nagkaiba lang tayo ng termino. Political analyst. Paano ba yan, political analyst? Hindi ka kasi sometimes, open to all dapat flexible tayo Dapat alamin mo muna ano ba talaga ang trabaho ng Vice President. Yung ginamit na term na designated survivor, anong relevant dito sa trabaho ng Vice Presidente? Ganyan sana yung i-pattern nyo ang pag-iisip nyo. I don't think the Vice President in her parang sabi na natin good sense of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo bilang mga Pilipino. Oo nga, tama ka dyan. Alam nga naman na sa Bisaya pa ang term dyan is hindi naman wala tonglo. Tonglo yung term sa Bisaya. Ano ba yun sa Tagalog yung tonglo? Tonglo. Yung magtonglo ka. Hello po, Emma Castillo. Hindi po tinonglo ni VP Sara yung presidente. Sabi nga niya ng political analyst na ito, wala naman tayong ganyang pag-iisip. Hindi naman siguro ginawa yun ni VP Sara para i-assume natin na meron talagang mangyari kay Presidente Marcos. Ito lang talagang mga taga-kongreso medyo praning, medyo pinangunahan na nila si VP Sara. That's not a good joke. Bakit? May sinabi bang si VP Sara na biro yon? Hindi naman niya sinabi. Di ba? Tapos ngayon, usap-usapan, pinag-aralan nila ngayon na plano nilang imbestigahan si VP Sara. Ay nako. Kung yung mga ginagawa nyong investigate na naman, pera na naman yan ng taong bayan. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho? Gumawa kayo ng batas dyan. Gumawa kayo ng mga trabaho dyan na makabenefit sa taong bayan. Bakit si VP Sara ang pinagbabantayan nyo? Hanap na naman kayo ng butas ni VP Sara. Gusto na naman ninyong paimbestigahan. Yun ang trabaho ninyo Mga attack dogs ito Mga attack dogs ni Tambaluslos. Don't you know na every time magpa-investigate kayo, pera yan ng taong bayan? Kung yung pera na yan, na gusto nyo investigate, kung ito itulong natin sa mga mahihirap nating kababayan, may pakinabang pa kayo. Wala. Wala kayong silbi. Lahat na lang, nagbabantay kayo ng kamalian ng inyong mga kalaban. That's why, take note kayong mga audience ko dito sa Donmar TV. Take note of these politicians kung dapat ba nating iboto ito. Itong mga kongresista na ito. Dahil wala silang magandang idinidulot. Kaya nga, yung foreign investors bumababa. Walang gustong mag-invest dito sa Pilipinas
Dahil ang nakikita nila dito ngayon sa Pilipinas, magulo, away politika, mataas yung tension sa China, nangyari dyan sa Ayungin Shoal, kung ano-anong mga balita, ayaw nila. Magulo. Kung kayo sana diyang nakaupo dyan sa pwesto ngayon sa Kongreso, sa Senado, kung ang layunin nyo, taong bayan, maganda na sana yung pamumuhay ng mga taong bayan ngayon. Ha? Pero wala. Every day, halos araw-araw ang makikita kong balita sa mainstream media, puros away politika. Puros investigate dito. Investigate kay Mayor Alice Guo. Pinaghahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Bantag. Tebes. Sino pa? Mayor Rama. Lahat-lahat na lang tungkol po sa pamumulitika. Ang naririnig ko lang sa administrasyon na to, ayuda. Nag-iikot sila, namimigay ng ayuda. Mamaya, babanatan rin natin yung pag-iikot nila ng ayuda na yan. Ha? Kung yung mga useless, para sa amin useless yun, para sa amin useless yun. Sa kanila, siguro, importante yun. Kung yung mga investigation na yan, kung ilaan natin yung enerhiya natin, pera doon sa mga pobre nating mga kababayan, gagawa kayo ng mga programa, no? Para sa akin, ang sayang ng pera. Maraming pera ang Pilipinas, pero sinayang lang po dito sa mga investigation na ito. Ngayon naman, may plano na naman silang si VP Sara yung imbestigahan patungkol dyan sa sinabi na designated survivor. Ay, grabe. How I wish, magising ang mga supporters ni PBBM sa mga pinanggagawa nila ngayon. Di ba? Yan. Pinaparalyze nila ang Davao. Tama yan, Jane Bramlett. Anong ginagawa nila dito sa mga kapulisan sa Davao? Tinanggal yung 19 police officials. Pero ang di pagdalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi ng Vice-Presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos. Tama. Obvious na obvious, ipinakita po ni VP Sara na ayaw niya na po dito sa administrasyon na ito. Hindi pa ba klaro sa inyo yan? Ano kayo ngayon, mga bangag vloggers, mga tambaluslos vloggers, mga supporters ni PBBM, ano kayo ngayon? Masakit ba tanggapin ang katotohanan? Kasi ilang beses nyo na niyurakan, binatikos ang Vice Presidente. Ngayon, ang presidente namin, ang vice president namin. Sorry pala vice president. Yung vice president namin. Huwag niyong i-disrespect yan. Dahil matapang yung aming vice presidente. That will be the future president this coming 2028. At nasabi ko yan dahil yung trust rating consistent. Siya pa rin ang nangunguna. Nakaparatido niya sa unity noong eleksyon. Ayon kay Kalilong, posible itong lumikha ng political drama na maaaring sumapaw sa SONA Siya Senpai, hello po. ng Pangulo. Ito, I think, will try to steal the highlight away from the policies, the programs, and the good things that the government tried to accomplish. Kasi nga, Kaya nga nawiwindang sila. Hindi na ngayon SONA ni PBBM ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan ngayon, itong statement ni VP Sara sa designated survivor. Dito mo yan malalaman
na itong mainstream media at itong mga politicians nag-iikot lang man yan po sa pangalang Duterte. The Dutertes are very, very popular kasi mahal sila ng taong bayan. Kapag may sasabihin itong mga Duterte, nawiwindang lahat. Di ba? Medyo ma-overshadow ito, no, ng hindi pag-attend ng Ala, PBBM, ma-overshadow raw. Ma-overshadow raw. ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda na Tingnan lang natin kung mananalo ba ang mga manok ng administrasyon ngayon. Ano sa tingin ninyo, mananalo ba? Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA. Mahigit 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy para dito. This includes po sa traffic management, parking management, mga response, mga road emergency. Ako sa totoo lang, yung SONA po ni Presidente Bongbong Marcos, sang-ayon po ako na merong talagang maraming security officers, no? Kung meron mga security, halos 2,000 raw yung i-deploy during the SONA. Teka muna guys, iayos ko muna itong yan. Enough lang yan kasi ayaw naman natin na kahit naman siguro ayaw natin ng mga pinanggagawa ni PBBM, no? Sometimes hindi tayo sang-ayon sa kanyang mga foreign policy, kung ano-ano mang ginagawa niya, pero ayaw pa rin natin yung merong mangyaring masama sa ating presidente, di ba? Dapat lang naman, deserve lang naman ni PBBM bilang presidente na to have a security. Mahigit raw 1,300 na mga MMDA personnel na italaga sa araw ng SONA. Okay? Gun ban at ipapatupad rin nila, no? Kasi presidente natin 'yan. Nirerespeto pa rin natin kahit medyo sablay konti, pero tayong mga Pilipino, meron kasi tayong ugali na pagrerespeto. Okay? Yung iba diyan, yung mga bangag dyan, wala nang respeto dyan. Pati nga si former President Duterte, nilagyan nila ng TikTok na si Duterte raw, na-shootay na. Yan ang mga walang respeto, walang mga delikadesa. Yung mga DDS po, hindi po ganyan Kahit po, ayaw namin si PBBM, pero deserve pa rin ni PBBM na mag-deploy ng maraming mga security po para sa araw ng SONA. Ganyan kami ganyan kami malawak mag-isip. Ayaw natin ng masama. Responders, cleaning group, pati din po yung ating mga technical team na mag-monitor po sa ating mga highways leading to the Batasan. Magpapatupad naman ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 22 mula 12:01 na hating gabi hanggang 11:59 ng gabi. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Yan. So, yung political analyst po, sang-ayon rin naman tayo sa ibang mga aspekto sa mga sinasabi niya, no? Basta ang pulot-dulo nito is hinanapan lang talaga ng butas ng mga mga kalaban, no? Itong sinabi po ni VP Sara. This will be the last na sasabihin ko sa inyo Ang pagkasabi po ni VP Sara patungkol dito ay naging practical lamang po. Ito yung aking own analysis, own opinion ko. Practical lamang. Wala siyang iniisip na may mangyaring masama o ganyan. Pero yun naman talaga ang trabaho ng Vice President. Okay? So kayo dyan, mga tambaloslos at mga bangag dyan, huwag kayong OA. Overacting lang kayo. Especially itong si Gonzales at yung isa, yung parang si Po. Ang OA Okay? Kung
gagawa naman kayo ng investigation ni VP Sara, see to it ha, na magugustuhan yan ng taong bayan kasi galit na ang taong bayan sa inyo eh. Okay, so punta na tayo sa next topic natin. Ito ngang wala namang akong kasi nakikita naman araw-araw no, yung magko-comment lang ako kaagad no, kasi araw-araw naman nating nakikita na itong si Martin Romualdez at itong si Presidente Bongbong Marcos ay kung araw-araw pumupunta po sa iba't ibang parte ng Pilipinas no, namimigay po sila ngayon ng ayuda. So ano ba po ang interpretasyon ko dito? Ang taong bayan po alam na nila kung ano ang kailangan nila. Hindi nila kailangan ng ayuda eh. Pero kung makatanggap man sila ng ayuda, tanggapin nyo yan. No? Kasi pera yan ng taong bayan. Pero wag nyong isipin na pera ito ni Martin Romualdez o pera ito ni PBBM. O matatawag natin, good job Mr. President Bongbong Marcos, good job Martin Romualdez kasi namimigay kayo ng ayuda. Hindi. Yang ayuda na yan, pera talaga yan ng taong bayan. Tanggapin nyo yan kasi sa inyo yan, sa atin yan. Pero kung sasabihin nyo na sila yung magkikredit sa sarili nila, dapat iboto natin si Martin Romualdez at si PBBM dahil namimigay ng ayuda, hindi ganyan. I-judge natin si PBBM at itong si Martin Romualdez hindi sa pamimigay ng ayuda. I-judge natin sila kung nagtatrabaho ba sila ng matino. Kasi baka yung iba dyan iboboto itong dalawa dahil sa ayuda. Kasi marami ring nagsasabi na itong si PBBM at itong si Martin Romualdez ay ginamit itong ayuda na ito para mananalo po sa darating na eleksyon. Mananalo po ang mga kaalyado ni PBBM. Hindi man si PBBM kasi hindi naman siya tatakbo. Sasabihin na lang natin kaalyado ni PBBM. Maganda itong administrasyon na ito dahil laging namimigay ng ayuda. So iboto natin ang tatakbo sa administrasyon. Hindi ganyan Iboboto natin ang isang kandidato kung ang kanilang mga plataporma po ay nagampanan nila. Kasi during the time sa kampanya, pakinggan nyo talaga ang mga pinagsasabi nila. Kung may-ari, kasi aabot naman yan sa mga lugar natin, questionin nyo, ano ba ang nagawa ninyo na plataporma na pinangako nyo dati na nagawa nyo? Sabihin nyo. You have the right na maningil kayo kasi sila po ay nangangampanya. Kung tutuusin, itong mga taong ito, ngingiti yan during the campaign. Halos yakapin ka dyan. Halos hahalikan ka dyan during the campaign para lang manalo sila. Pero kapag nanalo na, ewan ko na lang kung magpakita pa sa inyo. Ewan ko na lang kung kukontak pa yan o ngingiti pa yan sa inyo. Hindi na yan magpapakita. Diba? Pansin natin yan lahat. So mag-ingat-ingat po tayo sa ating iboto. Dahil ito ang basa ko again, this is my opinion. Ito ang aking own analysis. Hindi ko sinasabing tama ako. Hindi ko sinasabing maniniwala kayo sa akin. Pero ito yung opinion ko. Itong pag-iikot nila na namimigay sila ng ayuda kung saan-saan, advantage ito sa kanila eh. Ako sa tingin ko ginamit nila ito para matatandaan sila sa panahon ng eleksyon. Pero alam ko ang taong bayan ngayon, wise na itong mga taong bayan natin ngayon, nag-iisip na.
Hindi po ayuda ang aming kailangan, Mr. President. Hindi po ayuda o bigas na pinamimigay nyo, Romualdez, ang aming kailangan. Ang kailangan po ng taong bayan, tulungan nyo po sila sa kanilang trabaho. Tulungan nyo po sila na maging bababa ang presyo ng pagkain. Bababa ang presyo ng mga presyo ng mga gamot at mga hospital. Yun sana. Kasi at the end of the day, yung mga ayudang ibinibigay ninyo po, mauubos lang yan ng 1 week. 1 week, 2 weeks. O, ganyan. Ang importante po sa amin na i-improve nyo yung mga foreign investors, i-improve nyo po yung ekonomiya namin, maglatag kayo ng paraan para maraming trabaho ang Pilipinas. Yun sana. Gagawa kayo ng mga infrastructures para po sa benefits ng taong bayan. Yun ang aming kailangan. Pero yung nakita namin ni PBBM ang kanyang pag-iikot, ayuda. Ayuda dito, ayuda dire, ayuda doon. Wala naman ako nakikitang mga inauguration na meron bang mga building na itinayo, meron bang mga bridges na itinayo, o nandun ba sila sa mga magsasaka na namimigay ng mga kung anong mga kasangkapan ng mga technology. Wala naman silang naibigay ng mga kung ano-ano eh. Itong mga pinagmamayabang nila ngayon, puros lamang po naglalaro ng isip. Gagawa kami ganyan. Plano sila. Puro plano eh. Ito yung na-observe ko ha. I'm sorry Mr. President ha. Kung sasabihin nyo ako na baka hindi ako nagre-research, pero pinagbabasihan ko po yung mainstream media. Wala talaga. Yung mga promise ninyo na 1 million na pabahay every year. Malapit na kayong magti 3 years, hindi nga umabot ng 1 billion. Oh my God, Mr. President. Buti yung kay Presidente Duterte. Namimigay po siya ng ayuda at that time kasi may pandemic po. Ano bang ibig sabihin ng ayuda? Ang ayuda po, gagamitin yan ang ayuda kung wala ng trabaho ang taong bayan. Gamitin ang ayuda, like for example, nung panahon ng pandemya, walang trabaho, so walang pera ang taong bayan. Yun, relevant ang ayuda. Gets ninyo? Kasi nung time ng pandemic, need natin ng mga basic needs. Ano ba yung basic needs ng panahon ng pandemya? Pagkain po. Nauubos na ang pera ng taong bayan dahil nag-lockdown. Walang trabaho, meaning walang pera, walang suhol, walang trabaho, walang sweldo. So wala, ubos na. So that's the time pumasok yung ayuda na yan. Okay? Ngayon, wala namang pandemic. Bakit tayo mamimigay ng ayuda? Ginagamit nyo ang ayuda na yan eh. Ang ayuda po, gagamitin yan kung merong disaster, kung wala na talagang paraan na magkapera ang taong bayan, that's the time dadating yung ayuda na yan. Di ba? Ang kailangan po ng taong bayan ngayon, ang kailangan ng Pilipinas ngayon, trabaho. Improve the lives of the Filipino people. Improve the kasangkapan ng mga magsasaka para bibilis po ang production ng bigas. Paano? Yung ginagawa nyo, nag-aangkat pa kayo sa ibang bansa. Sinong kawawa? Yung mga magsasaka. Instead na itong mga ayuda na ito, kung itatayo niyo ito ng mga maraming irrigation
para sa ating mga magsasaka, ha? We are so rich, ha? Yung land area ng Pilipinas is so rich para makapag-produce ng bigas. Pero wala. Hindi nyo tinututukan yan. Sabi pa nga ni ni Presidente Duterte, Mr. President, magtrabaho ka. Ang pamimigay po ng ayuda ay hindi yan trabaho ng presidente. Buti lang kung DSWD ka. Ang trabaho po ng presidente, ha, magtayo ka ng mga pinakamalaking mga infrastructures to improve the economy of the Philippines. Magtayo ka ng mga hospitals, international airports. Ha? Magtayo ka ng mga energy, ha? Para sa mga elektrisidad natin. Gawa ka ng mga programa para mag-i-improve ang mga pamumuhay ng mga fishermen. Yung mga crops. Yun. Improve the economy by solving the problem kung ano yung roots ng problema. Hindi yung ayuda eh. Dito yung problema ha, yung roots. Nandito yung roots. Pero ang sinosolve ninyo dito lang. Mga ayuda pinamimigay. What if maubos na ang pera ng bansang Pilipinas sa pamimigay nyo ng ayuda na yan? Di ba? Wala. Lahat yun, nagsayang tayo ng pera eh. Binibili ang boto, inuuto ang mga gullible na, kaya nga, ginagamit nila itong ayuda na ito sa palapit na eleksyon. Ayaw man nilang aminin dyan ha, pero tayo, yun ang nakikita natin. Kaya nga ako sayang talaga ang mga Duterte, no? Sayang na hindi tumakbo ng presidente itong si VP Sara. Sana presidente na lang talagang tinakbo nito eh. Paano? Buong akala natin na gagampanan ni PBBM yung ang promise niya na ipagpatuloy niya ang mga magandang nagawa ni Duterte. Isa pa ito, isang problema pa sa atin sa Pilipinas, yung seguridad natin. Marami yung nakikita ko sa Facebook, bumabalik na raw yung mga krimen. Yung mga snatcher, bumabalik na raw. So, PNP, yung mga kapulisan natin, ayaw namin i-blame kayo, pero we have to remind you always na bilang mga PNP, huwag kayong sumali sa politika. Ang trabaho po ninyo ay protektahan nyo po ang taong bayan. Protektahan nyo po ang ating konstitusyon. Protektahan nyo po ang taong bayan, mamamayang Pilipino. Hindi po dapat na unahin nyo itong mga politicians na ito. Unahin nyo ang taong bayan. Magserbisyo po kayo sa taong bayan, kayong mga kapulisan. Hindi po sa mga politicians Hindi ko sinabi na huwag kayong maniniwala sa kanila. Ang sinabi ko, ang priority nyo ang taong bayan bago sila. As much as possible, be fair sa inyong trabaho. Wala kayong kakampihan sa mga politicians na ito. Hindi kayo kakampi sa mga Marcos, hindi kayo kakampi sa mga Duterte, hindi kayo kakampi sa mga Dilawan, wala kayong kakampihan. Magtrabaho lang po kayo para sa seguridad ng taong bayan. Kasi po, napapansin namin ngayon, bumabalik talaga, mga inosente nating mga kababayan nawawala. Look at yung mga beauty queen. Mga beauty queens nawawala. Binabalita yun.
Nawawala. Meron ng mga bata na mga nawawala rin sa mga balita ha. Halos araw-araw, ano bang narinig natin sa balita araw-araw? Puros na lang mga bad news. Away politika. Ni minsan hindi ko narinig na good news. Si PBBM nagtayo ng pinakamalaking bridge. Good news, si PBBM. Nagtayo po, gumasta si PBBM para sa mga kasangkapan ng mga magsasaka. Si PBBM, gumawa ng solusyon para bumaba ang tensyon ng China at Pilipinas. Nakipag-peace talks, ganyan. Wala ko narinig na ganyan. Itong administrasyon, ang narinig ko lang, tensyon na naman sa Ayungin Shoal. Nagreklamo na naman ang mga magsasaka. Nagreklamo na naman ang mga fishermen. Yun ang mga naririnig ko araw-araw. Huhulihin na si Kibuloy. O may 10 million na patong sa ulo ni Kibuloy. O mga ganyan ba? Yun ang mga naririnig ko. Pinasusuko na si Bantag. Si Tebes. Ano na si Tebes? Malapit nang makauwi sa Pilipinas. Ikukulong na si Tebes. Ganyan yung mga naririnig ko araw-araw. Instead, gumawa kayo ng hakbang, itong gobyerno na ito, na baliktarin nyo ang ganap ng balita. Ang sarap pakinggan, no? Kung ganito yung balita, President Duterte pumunta sa China para makipag-ayos sa gulo natin yan sa West Philippine Sea. O ganyan ba? Si Presidente Bongbong Marcos, naglaan ng pondo para sa naglaan ng pinakamalaking pondo para sa mga hospitals natin, para sa mga may sakit na mga kababayan natin. Ganon sana. Presidente Bongbong Marcos bumili ng mga kasangkapan ng mga doktor, mga kasangkapan ng mga hospitals para ma-improve yung ating para high-tech yung mga medisina, mga kung ano-ano. Di ba? Presidente Bongbong Marcos namili ng mga bagong mga kagamitan para sa ating sundalo. Ganyan sana yung dapat marinig natin araw-araw. Bongbong Marcos bumili ng mga kasangkapan para sa mga kapulisan, mga sasakyan, mga ganyan. Yun sana yung dapat naming marinig, pero wala. Presidente Bongbong Marcos gumawa ng pinakamalaking tulay para sa solusyon sa traffic ng Maynila. Pinakamalaking skyway. Maraming skyway na itinayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan sana ang dapat naming marinig araw-araw, pero wala. Di ba? Pero ito yung naririnig namin Pipi Sara, paiimbestigahan sa designated survivor na sinabi niya. Bongbong Marcos, 20 million yung pagkain para sa zona niya. Bongbong Marcos, lumabas na naman sa iba't ibang bansa para manginganyo ng mga investors. Pero kung i-compare mo yung foreign investment ni Duterte at ni Marcos, kung sino yung maraming nag-invest sa atin, malaki yung kay Duterte. Di ba? Manila Bay, paiimbestigahan yung Manila Bay kasi mga Chinese yung mga contractor doon. Ganyan ang mga naririnig natin. Na dapat sana ang maririnig namin, Presidente Bongbong Marcos, mas pinalawak pa yung anong tawag doon? Mas pinalawak pa yung rehabilitation ng Manila Bay. Ganyan sana. Bongbong Marcos,
mas inimprove pa yung Boracay para sa mga turista. Yan sana. Yan sana dapat yung maririnig namin. Pero alam niyo ba kung anong naririnig natin? Ha? Alam niyo ba kung anong naririnig? Ha? Yung First Lady sinabihang yung Vice Presidente sinabihang bad shot ng First Lady. O yun ang mga nasa balita. Yung Davao City tinanggal yung 19 officials ng PNP. Tinanggal ang mga PNP officials. Kibuloy, sinugod yung KOGC. Ay, nako, grabe itong administrasyon na ito. Puros talaga mga ganyan ang balita. Ako lang ba ang nakapansin ito? Kayo nakapansin ba kayo? Oh. Hearing ni Alice Guho, hearing ni Bantag, hearing ni Tebes, hearing ng kung ano-ano. Ako lang ba ang nakapansin ito? Meron ba akong nabalitaan na malaking bagay? Kaya nga, tama yung sinabi ni Duterte. Tama yung sinabi ni Duterte. Mr. President, magtrabaho ka. Magtrabaho ka, Mr. President. Magti 3 years ka na. Kukunti lang yung nagawa mo. Maayos naman yung pagpapatakbo ni PBBM, sir. Sabi ni John Benedict, iba. John Benedict, siguro ka nakatira ka dito sa Pilipinas? Kasi sabi ni John Benedict, maayos naman yung pagpapatakbo ni PBBM, sir. Sige nga, John Benedict, no, ayokong i-disrespect ka, no. Ano bang maayos? Sige nga, John Benedict, maglatag ka dyan ng mga ginawa ng ating Pangulong Marcos. Sige, maghihintay ako. Baka hindi ko alam ba? John Benedict Giba, sabi niya maayos naman yung pagpapatakbo ni PBBM, sir. O ano yung pinatakbo? Wag niyo i-delete yung message ni John Benedict Giba kasi hindi naman siya matino naman yung sinabi niya. Hindi naman siya nang aaway sa atin eh. Sige nga. Sige. Sige, ipakita nyo kasi gusto ko tong John Benedict, ano ba ang maayos na pagpapatakbo ni PBBM? Gusto naming malaman. Ang sabi ni Miguel na John Benedict, iba, sure ka na magkaparehot siguro tayo na apektado sa bibilin bayarin, mga bills apektado? Don Mar, yun na lang mga rally umaabot sa ibang bansa, never nahiya. Correct, sa panahon ni Duterte, hindi ka makakita ng ganyan karaming rally. Jane Bramlett, yung windmill na pinangako niya, wala. Pag ganun-ganun pa sa kampanya, ibinibida pa sa panahon ng kampanya, di ba? Hanggat tayo magkasama, laging nanamagang kay ganda. Yun, umiikot yung windmill. Nasaan na yung windmill na yan? Diba? Huwag niyong awayin si John Benedict. Nagtatanong tayo kasi I don't want na aawayin natin. Tatanungin natin kasi meron ng mga taong bayan na wala, bulag sila. Hindi nila nakikita eh. Kaya nga, ang hirap na ngayon eh. Hindi na talaga natin aasahan yung ating pinanggagawa ng ating gobyerno eh. Kaya the only way na gagawin natin, maghintay tayo na matapos yung 6 years ni PBBM.
Ako nasayangan ako kasi mas maganda na sana yung mga ginagawa ni Duterte, no? Ang ganda na ng sinimulan ni Duterte. Ulit na naman tayo. Simulan na naman tayo sa umpisa. Sana si John Benedict. Naghihintay kami. Ano ba ang kasi sabi niya ayos naman yung ginagawa ni PBBM. Anong ayos yun? Grabe. Itong si Martin Romualdez, anong plano niya? Tatakbo ba itong presidente sa 2028? Ganda pala boses mo, Don Mar. Paano naging maganda yung boses ko, Alpha Omega? Quincy, John Benedict, may alam ka ba regarding sa foreign policy ni BBM? High inflation rate, correct. High unemployment rate, lagpak ang stock exchange, poor justice system, at oppression, correct. Tumpak. Maraming salamat, Quincy. Parang mga tanso vloggers, basta lang makasalita sa live nila, walang exact explanation. Kagaya, correct, di ba? Si Mike Abe, nagre-report lang. Sino yun? Kalimutan ko ito. Coach Jarrett, si Coach Jarrett, wala, nagbabasa lang. Hindi yan mabubuhay sa vlog niya kung walang babasahin si Coach Jarrett. Pero tayo dito, ipinalabas natin ang ating nafe-feel sa administrasyon. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.